Philippians chapter 3, verse 21. Na siyang nagbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian ayon sa paggawa na mapagpapasukon niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Tayo po'y dumalangin, hiling natin kay Sister Paz ang Panginoon. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, banal at mga pangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa umaga ito, sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa buhay na aming taglay, Panginoon, sa mga oras na ito. Salamat sa mga pagpapala mula pa lang ang kanilang umaga, Panginoon, sa aming morning devotion. Hanggang sa mga oras na ito, daman namin na yung banal na presensya sa aming kalagitnaan. Aming Diyos, sa aming gawain sa araw na ito, sa aming po pakikinig ng iyong mga mensahe, Panginoon. Dalangin po namin na ikaw po patuloy na mangusap sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Mangusap ka sa pamagitan ng bibig na iyong likod, Panginoon. At mangusap siya na mayroong kapangyarihan ng Diyos na nagbubuhat sa inyo. At lahat ng aming gagawin sa umaga ito, nais po namin na maging katanggap-tanggap ito sa iyong dakilang harapan. Kaya samahan po nawa kami at ang iyong banal na Espiritu ang siyang magpaunawa sa amin sa iyong mensahe, Panginoon, sa umaga ito sa bawat isa sa amin. Sapagkat sa tuwing, Panginoon, ay mayroon kang mensahe, mayroon kang nais ipabatid sa bawat isa sa amin. Kaya tulungan mo po nawa kami maging bukas sa aming mga puso't kaisipan at anumang gawa ng Diablo, Diyos, huwag na akong makapaghari aming Ama. Upang huwag, Panginoon, mapighati yung banal na Espiritu kundi bagkos ang bawat isa ay mapagpala, Panginoon, sa umaga ito. At ang lahat ng ito ay aming gagawin para sa ikalwalhati na iyong pagkakilang pangalan. Kaya salamat po ang sa umaga nito at inangkin namin ang katagumpayan sa umaga ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pakinggan po natin ang awit na bibigay sa atin ni Sister Sam. Gracious redeemer.
Maraming salamat po sa napakagandang mensahe na awitin ninyo. Salamat po sa Panginoon sa lahat ng ating mga bisita. Yung pinsan ninyo, sa bawat isang narito. Salamat na. Dito yung asawa ni Stella. Salamat po sa Panginoon na alam kong pinagpala na tayo ng Panginoon sa mga isa pa lang ng ating mga gawain sa lugar na to ay alam natin na kasama natin ang ating Panginoon. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ay submissive life or napasukong buhay. Dito nga po sa Philippians chapter 3 verse 21 na siyang nagbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian ayon sa paggawa na may papasuko niya sa lahat ng mga bagay niya. Welcome home din kay Brother Daniel, kay Kuya Dan. Lagi tayong sinasurprise ni Kuya Dan. Naabutan niya yung recital ni Sarah, pampalakas ng loob. Sa umaga nito, ibig na ipakita dito na yung humility, kinikonsider natin na ito yung katangian ng isang tunay na anak ng Diyos. Humility, not proud, haughty, not arrogant or assertive. Humility is the modest estimation of oneself. Dumating ang ating Panginoon sa mundong ito, humble and meek man. He possess a quality of a servant. Yan ang katangian ng ating Panginoon. At ito rin ang hinahanap ng ating Panginoon sa kanyang mga lingkod. The spirit of love and humility. Sabi nga doon sa isang parable ng ating Panginoon, nagbibigay siya ng warning sa mga espiritu na mapagmataas. Sinabi niya, kapag kayo pupunta sa isang tiging ng kasalan, huwag kayong magpakataas na kayo pupunta doon sa residential. Baka naman ay hindi kayo para doon, kundi mayroong nakalaan na mas mababang lugar para sa inyo.
na kung maaari, piliin muna ninyo yung pinakamababang lugar at para kayo magkaroon ng karangalan na kayo itataas noong may-ari o yung host doon sa kasalang iyon. Ayaw ng ating Panginoon na ang isang Kristiyano ay mabuhay sa hypocrisy sa kanyang buong buhay, kundi siya ay mabuhay na mayroong kababaan, na laging mayroong pusong handang magpasakop, magpaturo sa ating Panginoon. Ano ba yung ibig ng ating Panginoon sa buhay ng isang Kristiyano? Una sa lahat, kinakailangan daw tayong napasuko ang kanyang puso. Dito sa Jeremiah, chapter 17, verse 9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sino ang nakakaalam? Lahat ng isyu sa buhay ng isang tao ay nanggagaling sa puso. Dito sa Mark chapter 7, verse 21. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-isip, ang mga pakiapit at ang mga pagnanakaw, ang mga pagbatay sa kapwa, at ang mga pangangalunya. Nanggagaling po yan sa puso. Kaya kung ano yung state ng puso ng isang tao, sigurado po ito'y lumalabas. State of man, maaaring mataas, mayabang siya, makasarili siya. Nanggagaling po yan sa puso. Kaya nga po dito, we learn to be submissive in the new birth. Nagpapasimula po yung magiging submissive na isang tao sa kapanganakang muli. Doon nagpapasimula ang isang tao, mayroon siyang matalimahing puso. Doon nagpapasimula na mayroon siyang masunuring puso sa kapanganakang muli. 2 Corinthians 5:17. Kaya po ang sino man na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, sila ngayon ay naging mga bago. Kaya nga, God will give you a new heart. Bibigyan ka niya ngayon ng malambot na kalooban. Alam po ninyo yung mayroong malambot na kalooban? Handa siyang sumunod, handa siyang tumalima, handa siyang paturuan sa ating Panginoon. We are learning every day. Ang pagsunod sa ating Panginoon ay hindi isang seat lang, isang upuan lang. Natutunan mo na lahat yung mga aral ng ating Panginoon. Kundi through learning. Sa pag-aaral, sa pagiging submissive, sa pagiging masunurin. Kaya nga sa bawat linggo, sa bawat buwan na lumilipas sa ating buhay, kinakailangan tayong umuunlad sa pananampalataya. Umuunlad sa pagsunod sa ating Panginoon. Si David, sinasabi niya sa Psalms chapter 51 verse 10 na ibig niya na siya ay laging tunuturuan ng ating Panginoon. Dito sa 51 verse 10, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Yan ay laging hinahanap ni Haring David sa kanyang buhay. Nabigyan siya ng Panginoon ng pusong handang paturuan. Renew in me the right spirit. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. The right spirit. Bakit sinabi niyang right spirit? Kasi kung minsan mayroong maling espiritu, mayroong maling mga kaisipan na maaring lumitaw sa puso ng isang tao na hindi na-purify ang kanyang puso. Kaya nga sa tuwina, habang lumalakad tayo sa lakarin natin, spiritual, nagkakaroon tayo ng pusong matalimahin sa Kanya. Lagi natin hinahanap yung kalooban ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya kung ang blessing ng ating Panginoon ay ibinubuhos niya sa ating kalagitnaan, hindi maaaring ikaw lang ang hindi i-bless ng ating Panginoon. Na pag-uwi natin, ano kayo yung aral ng ating Panginoon? Ano kayong blessing na dumating sa akin sa araw na to?
Hindi maaaring yun ay napunta lang sa Kanya. Na sila lang pinagpala at tayo ay hindi pinagpala ng ating Panginoon. Nauwi tayong hunggag ang ating kaluluwa, kundi mayroon tayong kasiyahan sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Create in me. Alamin natin kung bago na nga ba ang ating puso. Alamin natin kung tama na ba yung espiritu ang suma sa atin. Wala na ba tayong kritikal na espiritu? O baka pagkatapos ng ating panambahan, kwentuhan natin. Anong kwentuhan natin? Napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon. Napakaganda nung midnight prayer meeting sa lugar ng Tarlac. Di po ba? Nakaka-bless yung mga patotoo na aking narinig. Yung awitin, yung serbisyong naganap. Kung wala ka sa oras ng serbisyo, o umpisa pa lang ng devotion, nandun ka na sa tindahan, bumibili ng chichirya. Hindi ka na pinagpala ng ating Panginoon. O pagkatapos ng panambahan, sasabihin, mayroong rehearsal, andun ka, ikaw na lang inaantay. Ano yun? Sa kwina, ganon. Tuturuan tayo ng Panginoon. Kailan tayo matututo ng salita ng ating Diyos? O sinasadya natin na sumuway? Sinasadya natin na ayaw tayong paturuan? Kaya walang nangyayari sa ating buhay. Imbis na ikaw nagiging blessing na sa tagal mo na sa iglesia ng ating Panginoon, ikaw pa rin ang inaalala ng nangunguna. Magpapatuloy kaya siya? Susunod pa kaya siya? Magiging malambot pa kaya ang kanyang kalooban? O mag-i-influensya pa siya ng mas maraming mga susuway sa kalooban ng Diyos? Sana mga minamahal, bigyan tayo ng ating Panginoon ng pusong handang sumunod sa kanyang kalooban. The right spirit within us. Yung tamang espiritu na sumasama sa marami sa espiritu ng Diyos. Alam niyo kung yung espiritu ng Diyos ang suma sa atin, hindi ko kontra yung espiritu ng bawat isa. Dahil we have a discerning spirit. Madidiscern natin kung sino yung palaban na espiritu at madidiscern din natin yung espiritu na umaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga kapag nakarinig tayo ng mensahe ng Diyos, sabi natin, ako po ba yun, Panginoon? Baguhin mo ang aking puso. Hindi sa tuwina tayo, ako na naman ang pinaparinggan, ako na naman ang pinapatamaan. Salamat sa Panginoon kung tayo tinatamaan. Ibig sabihin, mahal ka ng ating Panginoon. Tinuturuan ka niya. Pero sana, lagi sa buhay natin ito, handa naman tayong paturuan. Hindi tayo mas magaling sa mga ngaral. Hindi sasabihin natin, mas banal ako sa Kanya. Kundi isipin natin, yung mga aral, mga salita ng Diyos, ay laging sinasaliksik, maging sa kaibuturan ng ating puso. Kaya nga, kung hindi tayo patuturuan ng ating Panginoon sa mga aral at sa way niya, baka hindi ito yung lugar para sa atin. Baka hindi tayo para dito. Baka hindi tayo para sa langit. Kaya nga, si Pablo, ibig niya, sinasabi niya, hindi sa ako'y nagtamo na, kundi ako'y nagtutumulin sa hangganan, sa gantimpala na naghihintay sa akin. Na sa lahat ng kanyang mga accomplishment, handa pa rin siyang paghubog sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga po dito, we are God's church. To submit and corrected. Hindi para ipasok yung hindi magandang espiritu sa iglesia ng ating Panginoon. Young people today, mga young people na naririto, minsan, umpisa ng ating serbisyo, sana behave na tayo, andito na tayong lahat. Makita na natin tumugtog yung organ, ibig sabihin mag-start na tayo ng gawain. Hindi iisipin natin kung paano pa tayo pupunta sa tindahan para magbilihan ng kung ano-anong pagkain dyan. Oras ng panambahan. Paano tayo bil-bless ng ating Panginoon? Napakalayo ng ating pinanggagalingan. Sana ma-invite natin yung Holy Spirit ng ating Panginoon. Sana maging isa tayo sa mga nag-i-invite. I-welcome yung Espiritu ng ating Panginoon upang tayo ay Kanyang pagpalain sa araw ng linggo. Dumadalangin na i-bless gamitin ng ating Panginoon ang mga itinatayo na sa likuran ng pulpito. Ang puso ay lubos ng napapasuko sa pamamagitan ng
lubusang pagpapakabanal. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo ng walang kapintasan sa pagparito ng Panginoong Jesucristo. Kayong pagsuko na to, mga minamahal, ito ay nalulubos sa lubusang paghahandog ng ating sarili sa ating Diyos. Napakagandang kasama nito, yung na-purify ang kanyang puso. Wala kang maririnig na ingay. Nung binibuild up yung templo ni Solomon, na itatag yun, na itayo yun, wala kang maririnig na anumang ingay sa kanila. Nakalapat lahat. Yung mga ilalagay nila, nakalapat yan. Tahimik sila. Kaya ganyan din ang pagtatayo ng iglesia ng ating Panginoon. Gumagawa ng mayroong kahusayan. Smooth, alam niyo yung makinang mayroong langis, hindi yan maingay. Tahimik siya na gumagawa, sumusunod. Kaya nga yung karnalidad, yan ang magiging dahilan para mahadlangan ang gawain ng ating Panginoon ng kanyang pag-unlad. Andyan yung katamaran. Andyan yung siya na lang. Kundi, Panginoon, ano yung maitutulong ko sa gawain ito? You are ready. Handa ka lagi na magpagamit sa ating Panginoon. Hindi tayo magtuturoan. Sino magsusunglit? Ikaw na lang. Ikaw na lang magpapatuto. Ikaw na lang aawit. Kapag hindi aawit, hindi tayo aawit sa Panginoon, hindi tayo magpapatotoo sa Panginoon. Sabi nga, kahit sa mga batong iyan, pwedeng magpalitaw ang ating Diyos ng mga magbibigay ng papuri sa kanyang pangalan. So, sapat-sapat lang siya. Kaya ang ating Diyos, He will not force anyone. At ang gagamitin niya, yung mga mayroong mababang kalooban. Not the proud one. There's danger. Mayroong panganib dyan. Kapag isang tao nagmalaki sa kanyang sarili. Kaya nga po dito, sabi niya rito sa Lucas chapter 14, verse 7. At nagsalita siya sa isang talinhaga sa mga inanyayahan. Namamasdan niya ang kanilang pinipili ang mga pangulong luklukan na nagsasabi sa kanila, pagka inanyayahan ka, ninumang tao sa kasalan, huwag kang uupo sa pangulong luklukan. Baka mayroon siyang aanyayang lalong marangal na tao kaysa sa'yo. At lumapit yung naganyaya sa'yo at sa kanya at sabihin sa'yo, bigyan mong puwang ang taong ito. At kung magkagawin, magpapasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dakong kabababaan. Kaya yung danger ng isang taong mayroong babala ng ating Diyos na masyadong mataas ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Kaya nga ito yung example na pinakita dito na kinakailangan maging ang isang Kristiyano ay naroon ang kanyang kababaang loob. Kaya we are responsible sa ating action, sa ating mga kinikilos, sa oras ng ating mga pagsamba sa ating Diyos. 2 Thessalonians chapter 3, verse 6 to 12. Aming inuutos na sa inyo mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad na walang kaayusan at hindi ayon sa mga aral na tinanggap nila sa amin. Sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan, sapagkat kami ay hindi nangaguugali na walang kaayusan sa inyo. Hindi nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabit araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Yan ay paalala rin ni Pablo sa mga taong kanilang inaaralan na pinakakita niya dito na ang mga naglilingkod sa Panginoon ay hindi nagiging pabigat sa kanino man. Hindi tayo nagiging pasanin sa mga lugar na ating pinupuntahan.
Kaya nga, ang paglilingkod sa ating Diyos ay sakripisyo. Sakripisyo yan. Kaya mayroong sinasabi siya rito na kapag may makita tayo ng mga kapatid na hindi lumalakad na mayroong kaayusan, ano ang obligasyon ng isang ministro ng Diyos? Di ba't dapat paalalahanan yung mga kapatid? Sawayin sila. Kapag mahal natin sila, sinasabihan natin sila. At makita mo kung mayroon siyang masunuring puso, matutuwid, maayos yung kanyang lakad. Pero kung hindi, yun ang magiging pabigat sa iglesia. Patuloy mo siyang aalalayan. Pero mayroong watchman. There's watchman in the church. Sino sila? Walang iba kundi yung mga ministro ng ating Panginoon na hindi natin maaaring pabayaan. Pabayaan mo na lang siya. No. Dahil kapag tayo na sa iglesia ng ating Panginoon, handa tayong pasakop sa kanyang palatuntunan. Hindi nilalakad natin yung gusto pa rin natin lakad at ayaw natin pasawahin. Kundi magkaroon tayo ng submissive heart, na pasukong puso sa kanyang dakilang harapan. Kaya nga po, sabi nga, kapag mayroon tayong nakikita ganyan ang lakad niya, hiwalayan mo na siya. Hiwalayan mo siya. Huwag kang sumama sa kanyang mga paglakad dahil mahahawa ka sa kanya. Maganda yung sasama natin, yung mayroong magandang espiritu. Nakikita din naman natin kung sino napakalapit sa ating Panginoon. Napasuko sa kanyang pananalita. Kailangan magsalita na mayroong biyaya. Colossians chapter 4, verse 6. Ang inyong pananalita na ay laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Kailangan daw magsalita na mayroong biyaya. Sabi niya rito sa mga awit, chapter 19, verse 14. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng ating bibig at ang pagbubulay-bulay ng ating puso sa iyong paningin o Panginoon na aking malaking bato at aking manunubos. Yan ay laging idinadalangin din ni Haring David sa kanyang sarili na sa pamamagitan ng ating mga salita ay maaaring tayo ay magiging pagpapala o magiging katitisuran. Alam naman natin iyon, mga kapatid. Sabi nga niya, kailangan daw na magsalita na mayroong kagalingan. Our tongue can give life, sabi niya, pero it can tear down. Pwede rin bumagsak ang isang tao sa pamamagitan ng ating mga salita. Kaya bilang mga Kristiyano, yung ating mga pananalita na dapat ay mayroong lasang asin. Mablibless ba sila dito sa aking sasabihin? Itong kwentong barberong ito na sasabihin ko. Ang ating kwentuhan, nalilift up po ba ang pangalan ng ating Panginoon? Magandang report ba yung dinadala natin? Kaya napakaganda sa mga circles na ating kinasasamahan, kinabibilangan. Ano ba yung mga kwentuhan na dapat naririnig sa atin ng sanglibutan? Our tongue can use to encourage others. Kapag mayroon tayong nakitang maganda, ano ang saloobin natin? Handa ba natin ibuka ang ating bibig para i-praise ang ating Panginoon? Salamat sa Panginoon na na-bless ako sa awitin. Naibubuka ba natin doon? O mas marami pa ang pagpintas na lumalabas sa ating bibig? Sana sa mga Kristiyano, ang marinig sa atin, mga pagpapala, mga hamon. Nag-birthday siya, hindi na tayo sasabihin, greet mo naman siya sa birthday niya. Diba? Hindi naman talaga sa pintan yun Kusang loob yun na
na bumubuka sa ating mga puso. Sa ating mga paghahamon, simple lang naman yan. Minsan lang naman yan dumating sa buhay nila eh. O kaya na-bless ka sa preaching. Salamat sa Panginoon, na-bless ako. Magbigay tayo ng hamon sa ating mga kapatid na mga nalulungkot, maaaring may mga problema. Use that time to encourage others. Not to lift up ourselves, pero lift up ang bawat isa. Pangalawa, napasuko sa pananalita. Pangatlo, napasuko ang kanyang kalooban. Submit to the authority. Sabi niya rito sa Romans chapter 13, verse 1 to 3. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas at nakapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang kapangyarihan yaoy hinirang ng Diyos. At sa verse 3, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mga gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawala ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkamit ka ng kapurihan sa Kanya. Kaya nga, we have to submit to the authority. Sino ba yung mayroong authority? Tinago ka ng ating Panginoon mula sa buhay mga kasalanan. Kaya nga po, hindi lamang tayo nagsasubmit sa authority, sa mga mayroong authority na binigyan ng ating Panginoon, maging sa ating bayan, sa lipunan na ating ginagalawan. Nandyan tayo. Hindi tayo isang sumusuway dyan, kundi kung sino na yung niluklok ng ating Panginoon, ipinapanalangin natin sila. Di po ba? Hindi tayo lumalaban, kundi mayroon tayong takot sa mga iniluklok ng ating Panginoon. Alam niyo si Saul, si David, si Saulo, nung siya ay, di ba, pinahiran siya ng langis ng ating Diyos? Alam niya na pinahiran ng langis si Saul ng ating Panginoon. Bagaman si Saul, hindi na siya, wala na siya sa ayos sa kanyang buhay, wala na rin Espiritu ng Diyos sa kanya, meron na siyang chance si David para gumanti siya. Pero hindi niya ginawa yung bagay na yun. Bakit? Kasi alam niya na yun ay pinahiran ng langis ng ating Panginoon. Nagkaroon pa rin siya ng respeto. Hari na siya eh. Wala na si Saul. Nawala na sa kanya yung pagkahari. Espiritu ng masama ang nasa kanya. Pero hindi pa rin siya gumawa ng hakbang para agawin niya yung pagkahari. Di po ba? Kaya sa iglesia ng ating Panginoon, makita natin na smooth yan. Smooth yan kapag ang ating Panginoon ang siyang nagtayo at hindi na nag-deserve ng itinayo niyan. Ayaw mo ang Panginoon pa rin ang tatanggal sa kanya. Sa mga sekta ng reliyon, anong gagawin? Gagawa ng petisyon. Ititiwalag nila sarili mong ina, kapatid mo, ititiwalag mo yan. Titiwalag nila. Pero wala nagtitiwalag sa iglesia ng ating Diyos eh. Kung sino mang magkasala, sabi nga eh, siya yung aalisin sa aklat ng buhay. Si Moises, the meekest man ever lived. Nung nagkasala ang bayang Israel, dahil si David ay napakababa ng kanyang kalooban, sabi niya sa Diyos, Diyos ko, tanggalin mo na yung aking pangalan. Ako na lang ang mapahamak. Pero nang tugon sa kanya ng Diyos, hindi. Kung sino'y nagkasala, siya kung aalisin sa aklat ng buhay. Kaya wala tayong authority. Kahit pa yung isang ministro ng ating Panginoon, isang lingkod ng ating Panginoon, kahit minsan makita mo na mali-mali yung buhay ng isang sumasamba sa Panginoon, wala rin tayong karapatan na itiwalag siya, na alisin siya. Wala tayong karapatan nun, kundi ang ating Panginoon lamang. Sino mang magkasala, bura na siya, burado na yung pangalan niya sa aklat ng buhay. Kaya nakakatakot eh. Nakakatakot din yung mawala yung pangalan natin doon sa aklat ng buhay. Pwedeng mawala yun, mga minamahal. Kapag patuloy tayong hindi naging masunurin sa kanyang kalooban, 1 beses, 3 beses, 5 beses, 10 beses na masaway,
Madadagdagan pa, baka isang araw hindi na natin maakuha ang Espiritu ng Diyos. Na hindi na pala natin nadarama ang kanyang presensya, ang kanyang pagkilos sa ating puso para makalapit pa tayo sa altar ng panalangin. Kaya habang naririnig pa natin ang kanyang mensahe, yung maliit na tinig na yan, tender heart ka pa. Kapag nalaman mo, nakita mo ang iyong sarili, Panginoon, ako iyon. Napakaganda, ikaw ay lumalapit sa ating Panginoon. Kaysa nagmamatigas ka. A perfect man says, not my will, O Lord, but thy will be done. Handa tayong pahubog. Hindi mabagsik yung ating espiritu, kundi a spirit of humility. Hindi hinahanap ng Diyos yung mga proud yung mga lumalapit sa Kanya. Yung mga lumalapit sa Kanya na mayroong mataas na kalooban, kundi yung mayroong mababang kalooban. Dahil mayroong mga ganong lumalapit sa Panginoon. Meron niyang lumapit sa templo yung isa, mababang kalooban. Hindi man siya makatingala. Nakita niya yung kanyang pagiging makasalanan. Nakita niya yung kanyang kababaan sa Panginoon. At mayroon naman din pumasok doon. Pumasok nga siya, pero hindi naman niya inilalapit talaga ang kanyang sarili, kundi nagmamatuwid at nagmamakataas siya sa ating Diyos. Hindi iyon naman kailangan ng ating Panginoon na mananamba sa Kanya. Kahit anuman yung ating narating, napakaganda pa rin na tayo nagpapakababang lagi sa ating Diyos. Yun nga narinig ko ng Friday, hindi ko pa nabasa iyon. Si Abraham Lincoln. Kaya pala, kapag siya ay sa tuwing gabi, kasama yung kanyang mga alalay, lumalabas siya doon sa White House. Tumitingala siya sa langit without saying anything. Pagkatapos niyang tumingala sa langit, pumapasok na siya doon sa loob, sa palasyo. At tinanong siya ng isang kanyang mga alalay, kanyang mga guard. Tinanong niya, Ginoong Abraham, bakit sa tuwing gabi napapansin namin, pupunta ka sa labas, titingala ka at pagkatapos, without saying anything, papasok siya. Ano ang tinitignan niya? Sabi daw niya, tinitignan niya yung kapangyarihan ng Diyos, yung mga bituin doon sa langit na napapanatili sa kanilang kalagayan upang siya daw na mayroong makapangyarihang Diyos na nagpokontrol ng lahat ng mga bagay na yon at hindi niya malitaas o sa kanyang sarili papakita na siya ay isang mababa lamang para makita niya yung kanyang kababaan sa harapan ng ating Diyos. Kaya kung yun lamang yung lagi nating makikita, na kung wala ang ating Panginoon sa atin ay wala tayong magagawa. Siguradong mabubuhay tayo sa kabababaan sa harapan ng ating Diyos. Mayroong isang Russian astronaut, pumunta siya doon sa langit. Doon sa ulap, sa mga ulap. Sa space. Pagdating niya doon, sabi niya, I'm looking for God. Pero hindi ko siya nakita. Dito. Wala akong nakita ang Diyos sa langit. At sabi naman ng isa na kasama niya, mga atheist yung mga to eh. Yung isa naman kasama niya, nung makita niya yung chronological arrangement ng heavenly bodies na ginawa ng Diyos, bumaba siya, sinamba niya ang ating Panginoon. Sabi niya, mayroong Diyos. Mayroong Diyos na nagpapanatili sa lahat ng mga bagay na yon. Na kung walang Diyos, maaaring ito sa isang minuto, sa isang segundo, pwede na uminit ang earth. Lumapit lang ng konti yung araw dun dito sa earth. Mayroong Diyos na nagpokontrol ng mga bagay na yan. Pero isang kasama niya, I'm looking for God, but I did not see God. Pero isa naging positibo yung nakita niya. Namangha siya sa mga gawa ng Diyos. Pagbaba niya, sinamba niya, pinaglingkuran niya ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga po,
We must believe God. Trust God. See His Majesty. Yung kanyang kapangyarihan. Kung makita natin yung kapangyarihan ng ating Diyos, hindi maaaring hindi tayo magpapakababa sa kanyang harapan. Masasabi natin, Panginoon, tundog lang pala ako sa mundo nito. Kahit pala mabuhay at mawala ako, wala lang din sa'yo. Kaya tulungan mo ako, Panginoon, na wag akong magmalaki sa aking sarili. Kaya sa ating mga sarili. Magiging sakda ng isang tumanggap sa Diyos kung gagawin niya ang kalooban ng ating Panginoon. Hebreo 13, verse 21. At pakasakdalinawan niya kayo sa bawat mabubuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo, na makasa kanya nawa ang kalulatian magpakailan man. Pakasakdalin sa Diyos. Our life of service to the Lord bears fruit, joy after we are gone. Yung ating pinag-aralan ngayon sa ating Sunday School, yung mga bunga ng Espiritu. Napakaigsi lamang ng buhay natin. Sana yung maigsing panahon na yun, bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos to correct us, to mold us. Kagaya ng putik na yan. Yung putik na kayang hubugin ng ating Panginoon. Napasuko ang ating kalooban sa Kanya. Panginoon, nandito ang ating kalooban. Sinusuko ko sa iyo. Kadalasan minsan ang sarili ko ang nakikita ko. Kadalasan minsan gustong umusli ang aking buhay sa iyo. Patagin mo ang aking daan. Napakaganda na maging patag yung ating dinadaanan. Na Pilipinas tayo ng ating Panginoon. Inaayos niya lagi yung ating buhay. Kung magaspang yung ating ugali, bakit hindi natin paayos sa Panginoon? Parang medyo ano yata ako. Matikas yata yung ulo ko. Kapag sinasabihan ako, lumalaban yata ako. Hindi tayo lumapit sa ating Panginoon. Yung ating kalooban sa Kanya. Yung ating puso higit sa lahat sa ating Panginoon. Pero na ba tayong napasukong kalooban? Our Sunday worship, ito yung supposed to be na talagang ibinubulalas natin, ibinibigay na natin sa Panginoon ang lahat ng mga papurit pagsamba sa Kanya. Na naibibigay na natin, Panginoon, tong araw na to para sa iyo. Ano yung magagawa ko para lalo ma-invite ang iyong banal na Espiritu na makagawa sa aming kalagitnaan. Para ma-bless ang mga kapatid sa akin. Pinapanalangin natin ang bawat itinatayo ng ating Panginoon. Kapag ganoon yung ating kalooban sa ating Diyos, hindi maaari na hindi tayo magiging kagamit-gamit. Na hindi tayo gagamitin sa Kanyang iglesia. Hindi natin titignan yung ating gulang. Napakabata ko para maging example ako. Pwede ka na maging example. Kahit lang sa oras ng inyong choir na pag-practice, sana yung mga gadget na yon. Meron na pra-practice minsan nakikita ko, hawak yung gadget, nanonood din ng YouTube habang, ikaw ba yun? Na mayroong pinapanood habang nagpa-practice. Sana naman, yung lahat ng mga ginagawa natin sa Panginoon, gawin natin sa Kanyang kalooban. Para sa Panginoon, kapag para sa Panginoon, maawit natin ng buong puso. Nakausap nga namin yung kasama ni Sarah na pupunta ulit siya mamaya kasi siya rin yung tutugtog sa inyo. Ano pang kulang? Maganda na. Sabi niya, maganda na.
Ang kulang na lang yung damdamin. Isa puso nyo yung awitin nyo. The power of your love. Kulang na lang daw sa damdamin dun sa inaawit. Pero maganda na siya. Sana yun ang prayer namin. We are all behind you praying na once lang yung mga pribileyo na binibigay sa atin ng ating Diyos. Kahit mga unbeliever yung mga makikinig doon, sana ang iglesia ng Diyos na mag-represent sa araw na iyon. Hindi lang para may present yung kanta, kundi madama nila yung presence ng Panginoon sa inyo. Nakasama sa pamilya ng Diyos. Yun lang yung aming panalangin. Marami ng puhunan ng panalangin ito. At inaasahan natin sa harapan ng ating Panginoon, lahat ng ating mga ginagawa ay para sa Kanyang papurihan. Submissive heart. Panginoon, mayroon na ba ako nun? Tayong lahat ay Panginoon.